Live mula sa GMA Network Center. 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nabalot ng tensyon ang pagsisilbi ng mga warrant of arrest laban kina Pastor Apollo Kibuloy at 5 iba pa sa Davao City. Humarang kasi ang ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at may nambomba pa ng tubig sa mga pulis. Pero bigo pa rin may maaresto sa mga operasyon na ginamitan na ng helicopter. Nakatutok live si Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Argel. Mel Emil Atom, sumiklab ang tensyon sa pagitan ng mga miyembro ng KOJC at ng mga pulis na pasukin ng kapulisan ang mga property ni Pastor Apollo C. Kibuloy dito sa Davao City upang isilbi ang warrants of arrest laban sa kanya at sa 5 iba pa. Ganito kataas ang tensyon nang dumating ang pulisya sa labas ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Buhangin, Davao City. Para ito sa pagsisilbi ng arrest warrant laban kay KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy at 5 iba pa sa mga kasong child abuse, sexual abuse at paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act. Makikita sa video ang paglalagay ng hagdanan ng pulisya para maakyat ang bakod. Pero pinigil ito ng mga nakaharang na miyembro ng KOJC. Maya-maya pa, binomba nila ng tubig ang mga pulis gamit ang isang fire truck. Nakaakyat pa ang ilang pulis sa tuktok ng fire truck pero hinarang sila ng mga taga-suporta ni Kibuloy. Ilang saglit pa, tuluyan nilang naitaboy ang mga pulis. Ang sabi ng mga miyembro ng KOJC, wala umanong mga dokumentong ipinesenta ang kapulisan sa kanila. Diretso sampa. I think, sir, dapat, sir, magpakilala muna. We have search warrant. Okay. Ganun po sistema, sir. Bigla-bigla na lang po, sir. Marami pong nasaktan. Kumalma ang sitwasyon na tumawag ang abogado ng KOJC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na ipinarinig sa compound. Ang dating Pangulo ang nagsisilbing administrator ngayon ng KOJC. Pasordla na ng mga polis, istoryahin po ang mga abogado ni Pastor, mag-istorya sila. Pagkahuman, akong tambang kay na may warrant against kay Pastor, musurrender na lang siya peacefully. Nang dumating ang mga abogado ng KOJC at ipinisenta na ng kapulisan ang warrant mula sa korte, maayos namang pinapasok ang mga pulis sa loob. Isa-isang pinasok ang mga building sa loob ng compound. Sa himpapawid, may umaaligid ding chopper ng pulisya. Pero hindi natagpuan sa loob ng compound si Kibuloy at 5 iba pang subject ng arrest warrant. Negative, no? Hindi natin nakita ang mga subject sa warrant of arrest kanina. But we are thankful na naging peaceful naman yung nangyaring pag-serve ng warrant of arrest. Although may konting resistance at first, pero after negotiation ay pinapasok naman tayo, especially sa Kingdom of Jesus Christ. Ayon sa Police Regional Office 11, ang isinilbing warrants of arrest ay inilabas ng Pasig City RTC Branch 159. Pero bukod sa arrest warrant na ito, may nauna nang inilabas na warrant of arrest kay Kibuloy ang Davao City RTC para sa mga kasong sexual at child abuse na nitong Mayo lang at ipinag-utos ng Korte Suprema na ipalipat sa Quezon City. May hiwalay ring inilabas na arrest order ang Senado laban sa pastor, kaugnay ng pagmamatigas nitong humarap sa mga pagdinig ng Senado. Bukod sa mga kaso sa Pilipinas, 2022 nang mapabilang si Kibuloy sa wanted list ng Federal Bureau of Investigation ng Amerika na nahaharap sa patong-patong ng mga kaso kabilang ang sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy at bulk cash smuggling. Alas 8 ng umaga nang nag-withdraw na sa KOJC compound ang kapulisan. Bukod sa headquarters ng KOJC, pinuntahan din ng pulisya ang ilan pang property ni Kibuloy, kabilang ang Glory Mountain sa Barangay Tamayong. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagsira ng kapulisan sa gate ng naturang compound. Pero naglabasan ang mga miyembro ng KOJC mula sa loob at sinubukang pigilan ang mga pulis. Meron lang resistance sa may Glory Mountain na kailangan natin i-break yung fence. Pero
kung titingnan natin sa rule, sa Criminal Procedure Section 11, ang may right ang officer to break into building or enclosure pag nasa isip natin na yung subject ng warrant of arrest ay nasa loob. Atom sa ngayon ay balik sa normal na sitwasyon dito sa labas ng KOJC compound. Ayon naman sa PRO 11, isisilbi ulit nila ang warrant of arrest kung magkakaroon ng mga impormasyon sa kinaroroonan ni Pastor Kibuloy at sa 5 iba pa. Atom. Maraming salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nagkatensyon sa simula ng 3 araw na tigil pasada ng isang transport group. Sa gitna ng tulakan na suntok umano ang isang reporter sa radyo. Nakatutok si Joseph Morong. Nagkainitan ng ilang miyembro ng grupong Manibela at miyembro ng taga-media sa gitna ng kilos protesta kontra sa ilang probisyon ng PUV Modernization Program. Nagkasagutan, nagtulakan. Hinatak ng kanyang driver ang radio reporter na si Val Gonzales. At namagitan naman ng ilang malalamig ang ulo. May sumusuntok dito, may sumusuntok sa akin dito. Nagagalit sila na inire-report ko yung katotohanan na 30 minuto na nilang hinarang ito, itong kahabaan ng isabi nyo. Walang sumuntok. Tinulak lang siya. Bakit siya nagsalita ng mga bastos kami? Balik tayo sa alay! Ito ang unang araw ng kilos protesta at tigil pasada na ikinasa ng grupo sa Metro Manila at sa ibang probinsya sa bansa. Tutol kasi sila sa consolidation ng mga tradisyonal na jeep kung saan kailangan nila magpalit ng mas mahal na mga modernong jeep o minibus. May ilan ding galing Pampanga na sumali sa kilos protesta dito sa Metro Manila. Hindi na raw namamasada sa San Fernando, Pampanga ang mga hindi nag-consolidate dahil sa takot na mahuli. Nanawagan sila sa LTFRB na itigil din ang service contracting program kung saan binibigyang ayuda ang mga nag-modernize na mga jeep. Kasi kawawa po yung mga driver na hindi sumali. Naharangan ng mga nag-welcome miyembro ang daloy ng trapiko sa East Avenue sa Quezon City. Tanghali na makausad ang mga sasakyan. Pero ayon sa MMDA, walang epekto sa pampublikong transportasyon ang kilos protesta ng Manibela. Ayon din sa PNP, walang na-stranded na mga pasahero. Wala naman po tayong nakamonitor na mga stranded na pasahero. At kung sakali naman po, nakahanda po ang pamahalaan na tumugon para mabawasan po yung pong inconvenience sa ating mga mananakay. Sa harap ng opisina ng LTFRB, ginit ng grupo na labag daw sa konstitusyon ang inanunsyong panguhuli sa kanila ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. 5 taon dapat ang bisa ng hawak nilang mga prangkisa. Yung revocation ng walang due process, unconstitutional. Gusto ng grupong Manibela na payagan pa rin sila makapagparehistro kahit hindi na sila sumali sa PUV Modernization Program, pero ang LTFRB nagbanta na ng panguhuli. Itinuturing ng Colorum ang mga hindi sumali sa consolidation dahil wala na silang provisional authority para mamasada pa. Pinaplansya ng LTFRB sa LTO at MMDA ang gagawing panguhuli ng mga Colorum na jeep ngayong linggo. Pinapatupad lang ho namin yung utos po ng batas na pag hindi ka na po lehitimong operator po, wala ka ng prangkisa at ikaw ay Colorum, huhuliin ka na namin. Ang mga hinuhuli lang po namin ay yung mga Colorum. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. May Chinese Army uniform na natagpuan sa pagpapatuloy ng paghahalughog ng mga otoridad sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Live mula roon, nakatutok si Jonathan Andal. Jonathan? Atom, katatanggap lang natin ng impormasyon na ito. Nakakita po ang mga otoridad dito ng hinihinalang uniforme ng sundalo ng China dito po sa loob ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Nakita sa isang kwarto ang camouflage na uniform na yan na ang botones ay may nakasulat na PLA o na siyang tawag sa mga sundalo ng China na People's Liberation Army. Iniimbestigahan ngayon ng PAOK kung merong mga sundalo ng China dito sa bansa na nagpapanggap na Pogo worker. Samantala, nagsalita na ang mayor ng Porac tungkol sa illegal na Pogo sa kanyang bayan. Narito po ang aking report.
6 na araw matapos lusubin ang umano'y illegal na pogo sa Porac, Pampanga, kung saan may mga na-rescue pang ikinulong at tinorture umanong mga pogo worker, nagsalita sa issue sa unang pagkakataon si Porac Mayor Jaime Capil. Git niya, hindi siya protektor ng pogo. I condemn these heinous activities. Hindi po natin papayagan sa ating bayan habang ako po ay mayor na mawala ang na magamit ang ating bayan sa mga hindi tamang gawain. Ni hindi niya umano binigyan ng mayor's permit ngayong taon ng Lucky South 99, ang operator ng ni-raid na pogo. Yan ay matapos umanong makitaan ng violation ng Bureau of Fire Protection o BFP. Balang po sasabihin na maging protector tamo po kano ning pogo. Makanano tamo pong maging protector nung itang simple violation na pwede tanang palampasan pero etaya pa pelampas. Iginit niya ring hindi kanya ang lupang kinatatayuan ng illegal na pogo. Bayo tapa po may mayor makatalakad na la ring alwang building ka rin at eya po kay katamo alatamo pong etamo po magmamayari ketang gabon ka rin for your information. Po. Maki-question niya naman deta kanong building ka rin etala ba ikit mi talakad makanita for your atin mo naman pong fake news sasabihin May building permit naman aniya para sa 4 na pong gusali sa Pogo Compound na nakatakda sana nilang inspeksyonin noong May 3 para sa lisensya nito. Pero hindi umano sila pinapasok dahil limitado umano ang kapangyarihan ng munisipyo. Hindi rin umano nakarating sa alkalde na may mga biktima roon ng torture, human trafficking at prostitusyon, na kung alam daw niya ay ikinuha niya agad ng search warrant para ma-rescue ang mga biktima. Pero bago nakitaan ang paglabag ng BFP ay aprobado ito ng munisipyo. Sabi ni Mayor, Pogo per se is a legitimate business. Diba? At nung legitimate business siya, yapin po kaya kaming inapruban. Nung EMIA apruban, madimanda na kayo man, maombudsman na kayo man. Dereliction of duty, abuse of authority, o biyayalwa pang kaso na pwede na pong ikaso kaya kami. Pero kung illegal na, suportado ni Capili ang PAOK at national government sa operasyon kontra rito. Day 4 ngayon ng search operations, 46 na buildings ang kailangan pasukin dito pero 11 pa lang ang natatapos ngayon. Hamon to sa mga otoridad dahil 10 araw lang ang binigay sa kanila ng korte na nakasaad sa search warrant. Nitong Sabado, may nahuling Chino sa labas ng Pogo Compound na hinihinalang taga-torture ng mga Pogo worker. Ayon sa PAOK, pugante siya mula China na sangkot sa mga violent crime. May nakita pa nga sa cellphone nito na litrato ng bangkay, pati na litrato ng hepe ng PAOK na si Undersecretary Gilbert Cruz. May litrato rin ng mga pera na hinala ng PAOK ginagamit sa money laundering. May video rin ng mga Chino na nakaposa sa kama at video ng pagtakas ng mga Pogo worker nung nilusob sila ng PAOK. Ayon pa sa PAOK, ang arestong Chino galing sa mga nakatakas sa ni-raid na pogo sa Bamban, Tarlac. Ato may nakitang mga baril at posa sa isang gusali na pinasok ngayon ng mga otoridad. At kanina rin ay may nakitang sex toys, kama at mga sexy outfit na pambabae sa isang kwarto. Hanggang sa mga oras na ito ay nagpapatuloy pa rin yung search operations ng PNP-CIDG dito sa loob ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Yung ang latest mula rito sa Pampanga, balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, Jonathan Andal. May 2 ibang sports na sinalihan bago maging Olympic bound ang boksingerong si Hergy Bacquiadan. Ang kwento niya sa pagtutok ni Mau Gonzalez. On top of the world ng maituturing ang tubong kalinga na si Hergy Bacquiadan nung nakaraang taon nang itanghal na first Pinoy world champion sa martial art na Vovinam. Pangatlong sport niya na ito, matapos din maglaro sa national teams ng boxing at wushu. Pero sa kabila ng mga medalya, sa puso niya, tila may kulang. Naudlot kasi noon ang tunay na pangarap niya, ang maging boxing Olympian. Tinatanong ko palagi yung sarili ko kung dito pa ba ako. Dream ko kasi mag-Olympic talaga. Yun yung iniyak ko noon nung malis din ako sa boxing kasi parang
Pag malis na ako ng boxing, parang nilet go ko na rin yung dream ko na. Pero nagkaroon ulit siya ng tsansang matupad ang pangarap. Nang itap siya para lumaban sa women's middleweight class para sa Philippine boxing team. Isip pa ako kasi syempre ibang magbaback to zero ako eh. Kaya ayun, nag-start ako 2019 ako nag-start sa boxing na. Sabi ko nga kahit ma-qualify lang eh kasi napakalaking imposible. Nanaig ang pagmamahal ni Hergie sa sport na boxing. Pero kalbaryo ang dinaanan niya papunta sa Olympics, lalo na ang pangalawang World Qualification Tournament sa Thailand nito lamang Hunyo. Doon yung kaba, tapos hindi ka mapakalip. Okay yung kondisyon mo naman sa training. Pero pag matutulog ka na, hindi ka na makakatulog kasi, ano bang gagawin kong, anong gagawin kong style, ano bang gagawin kong, ano bang technique. Tinalo ni Hergie ang mga pambato ng Spain at ng Hungary na dating youth world champion pa. Sa huling laban, pinataob niya via unanimous decision si Morieles Iriza ng Venezuela. Nung tinawag na ako nung naka-qualify na ako, parang nag-throwback lahat ng mga sacrifices ko. Grabe yung iyak ko talaga nun kasi hindi ko lubos akalain na, alam mo, makakarating ako sa pangarap ko talaga. So sabi ko, di ako mapaniwala talaga, Olympian na ako. Ngayon, puspusan ang ensayo ni Hergie para sa 2024 Paris Olympics, kung saan makakasama niya sa Team Philippines sina Yumi Marshall, Nesty Petesio, Carlo Paalam at Ira Villegas. Siyempre, palalampasin ba natin ang training ng isang Olympic-bound na boksingero? Nakisabay ako sa strength and conditioning training ni Hergie. Isang round pa lang, tagaktak na ang pawis. Umaga't hapon ang training ng mga boksingero. At kahit weekends na dapat pahinga niya, gusto ni Hergie mag-training pa rin. Kung sa lalaki, may martial type. Sa babae, siya rin yung inaano ko na kasing powerful as martial. Kaya yun yung laging re-remind ko sa kanya na, gamitin mo yung power mo. Yan yung advantage mo sa taas ng ring, Kaya kailangan mo talaga ipatikim sa kalaban mo. Sa June 22 nakatakdang umalis ang Philippine boxing team para sa training camp sa Metz, France bago ang Olympics. Pipilitin kong kunin kung ano yung para sa akin, sabi ko. Basta, importante, andyan kayo, yung tiwala nyo sa akin buo. Yun lang yun, parang yun yung babaunin ko na panangga sa lahat ng pressure, panangga sa lahat ng takot. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Pinahihinto muna ni Senate President Cheese Escudero ang construction ng bagong Senate building. Pinare-review niya ang lumobo umanong gastos ng proyekto. Ang sagot ng iba pang mga senador at ng DPWH sa pagtutok ni Ian Cruz. Ito ang ipinapatayong bagong gusali ng Senado sa Navy Village, Fort Bonifacio, Taguig, sa lupang may sukat na mahigit 18,000 square meters. Ang orihinal na halaga ng new Senate Building Project, halos 9 billion pesos. Pero ngayon, pinatitigil ni Senate President Cheese Escudero ang anumang construction work dito matapos madiskubreng ang gagastusin dito halos 3 beses na mas mataas kumpara sa orihinal na budget. Mula sa orihinal na budget sanang 8.9 billion, umakyat na ito sa 13 billion. At para daw matapos ito, kailangan pa ng karagdagang 10 bilyon o sa kabuuan, 23 bilyong piso. Para sa akin, medyo mabigat lunukin at kagulat-gulat naman talaga. Sa flag raising ceremony kanina, sinabi rin ni Escudero na pinapaaral niya kung bakit lumobo ang halaga ng proyekto. Inutusan ko na si Senator Cayetano base na rin sa kanyang rekomendasyon at sulat na ipagpaliban muna anumang bayarin at gawain hanggat hindi natin nasusuri at napag-aaralan. Tama nga ba ang gastusing yan? May paraan ba para mapababa pa yan? Sa sponsorship speech ni dating Senador Ping Lacson noong 2017, sinabi niyang napapanahon ng magkaroon ng sariling gusali ang Senado para daw magkaroon sila ng sapat na espasyo at dahil na rin malaki na ang nagagasto sa upa sa kasalukuyang GSIS building. Noong 2019, pinirmahan ng Department of Public Works and Highways at contractor na Hillmarks ang 8 billion peso contract para sa disenyo at pagpapagawa ng gusali. Kapag natapos, magkakaroon ito ng 4 na tower na may tig-11 palapag at 3 basement para sa minimum parking na 1,200 na sasakyan. Pero ang sabi ngayon ni Escudero sa mga empleyado ng Senado, Nakausap ko karamihan sa inyo at nakita ninyong lilipatan ninyong mga opisina
At ayon mismo sa inyo, tila mas maliit kumpara sa pinag-oopisinahan nyo ngayon. Ba't pa tayo lumipat sa mas malaki at mas maganda kung mas maliit din pala at kulang pa rin ang espasyo? Paglilinaw ni Escudero, wala siyang nakitang irregularidad bagaman nagulantang siya sa itinatakbo ng halaga ng konstruksyon. Wala akong sinasabing binibitawang akusasyon. Nais lamang naming malaman at alamin. Dahil hindi ba medyo marangya para sa panlasa din ninyo ang ganito kalaking halaga para sa isang government building? Baka ang katumbas nito ay may mga mamahaling building na at luxurious na building na makikita natin sa Makati at sa BGC. Sabi rin ni Escudero, bahala na daw si Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong chairman ng Senate Committee on Accounts kung pagpapaliwanagin ng dating chairman ng komite na si Senador Nancy Binay. Ang Committee on Accounts ang namamahala sa lahat ng gastusin ng Senado. Sa isang pahayag, sinabi ni Binay na nagulat siya kung saan ang galing ang impormasyon ni Escudero. Aniya, nilinaw na raw noon sa floor ng Senado ng 8.9 billion pesos ay para sa gusali mismo at hindi kasama dito ang interior, kagamitan at furniture. Kung sana daw ay nakapag-usap sila ni Escudero, nakapagbigay sana siya ng malinaw at totoong impormasyon kaysa umasa ang Senate President sa mga bulong-bulong. Sa isa ring pahayag, nilinaw ni Lacson na chairman noon ng Committee on Accounts ng DPWH ang implementing agency ng proyekto. Nagsusumiti daw ito ng mga cost estimate at pagbabago sa proyekto pero nasa Senado na raw kung tatanggapin ito. Sa pagkakaalam daw niya, tinutulan ni Binay at team nito ang 10.3 billion peso na karagdagang pondong hinihingi ng DPWH kaya ni piso daw ay walang na-award dito. Dagdag niya, mahirap daw isiping mas maliit ang bagong Senate building sa kasalukuyang Senate office ngayon dahil pinagbigyan pa daw niya ang kahilingang isama sa plano ang 65 regional senators na ipinapanukala noon. Sinabi naman ni DPWH Undersecretary Emil Sadain, walang irregularidad sa itinatayong bagong Senate building. Hindi rin daw aabot sa 23 billion pesos ang gasto sa konstruksyon. All in all, ang kalinaw lang may pondo dyan, yan, is only phase 1 and phase 2, which is 11.10 billion pesos. And the 5.7 is still under review ng Senate na committee team with DPWH for the completion. So if you include the 5.7 to the 11.10, that's only 16.8 billion all in all. So there's no such thing as 23 billion pesos. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, naging low pressure area na ang binabantayang cloud clusters o kumpol na mga kaulapan sa silangan ng Mindanao. Namata ng LPA 135 kilometers east ng Butuan City, Agusan del Norte. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon mababa pa ang tsansang mabuo ito bilang bagyo. Pero sa datos ng Metro Weather, bukas pa lamang ng umaga, uulanin na ang Sulu Archipelago at Zamboanga Peninsula. Pagdating ng hapon at gabi, halos buong Mindanao na ang makararanas ng mga pagulan. Asahan pa ang sobrang lakas ng ulan sa Lanao del Norte kaya mag-ingat sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Visayas, asahan din ang mga pagulan bukas ng umaga, partikular sa Negros Provinces, Iloilo at Antique. Halos buong Visayas na ang ulanin pagsapit ng hapon at asahan din ang sobrang lakas na pagulan sa Bacolod City. Mababawasan ang tsansa ng ulan pagsapit ng gabi. Light to moderate rains naman ang inaasahan bukas ng umaga sa Palawan, Mindoro, Bataan, Zambales, Ilocos Region at Cordillera. Pero pagsapit ng hapon heavy to intense rains na ang mararanasan partikular sa Northern Luzon, Central Luzon at Bicol Region. Sa Metro Manila, mababa naman ang tsansa ng ulan bukas pero huwag pa rin kalimutang magdala ng payo. Iniutos ng Pangulo ang pagbigkas at pag-awit sa bagong Pilipinas Pledge at Hymn sa mga pampublikong opisina at paaralan. Pero pagpunto ng isang senador, kailangan munang amyendahan ang batas tungkol sa flag ceremonies. Alamin natin ang boses mo sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Sa flag ceremony ng Presidential Communications Office ngayong umaga, dagdag na binigkas ang bagong Pilipinas Pledge. Sa flag raising ceremony ng Caloocan City Hall nga, narinig na rin ang awit ng bagong Pilipinas. Dagdag ang mga yan sa lupang hinirang at panata makabayan. Alinsunod yan sa utos ng Memorandum Circular No. 52 ng Malacanang sa mga tanggapan ng national at local governments, pati public school at state colleges and universities. Ayos naman, mabuti naman.
Kasi dadagdag lang naman, di naman mawawala yung dating Okay lang po kasi kung ano yung patakaran, dapat naman sundin. Pero ano nga ba ang bagong Pilipinas? Bukang bibigyan ng Pangulo, natatakaan niya ng kanyang pamumuno na principled, accountable at dependable. Para raw sa puso ng mga Pinoy, nais ang Pangulo na awitin ng kanta at panatang nilikha para rito. Pero sounds familiar daw ito ayon sa Teachers Dignity Coalition. Ito isang paraan ng propaganda. This is more of serving the Marcos administration and hindi pa yung ating bansa. Wala tayong ganito in the past. Meron lamang tayong ganito po nung panahon ni President Marcos Sr. Sabi ng isang party list, sana'y ilaan na lang ng administrasyon ang oras para solusyonan ng mababang sahod, mahal na bilihin at kakulangan ng maayos sa trabaho. Kabilang din yan sa mga sentimento ng ilan nating kababayan. Mas marami pong problema na kailangan i-improve kesa dagdagan pa yung bagong Pilipinas, mas maganda pa yung may mga improvement. Mahaba na nga tapos habaan pa. Makakatulong kaya? Parang hindi, wala namang may tulong Anong may tulong doon? Wala rin. Okay naman, but not necessary, pero okay. Ano ho kaya may tutulong nun sa tingin ninyo? Well, sabi nga nila to foster daw yung patriotism, baka sakali. Pero pagpunto ni Senador Coco Pimentel, may umiiral ng batas tungkol sa pambansang awit, panata at flag raising ceremonies. Kung dadagdagan, kailangan muna kanyang amyandahan yan at hindi pwedeng iutos lang ng memorandum circular ng Pangulo. Maaaring may mga bagong ideya raw kasing nakapaloob dito at ang mandato para aprobahan ito ay nasa mga mambabatas na kinatawan ng mga mamamayan. Sabi rin ni Professor Rowie Daroy Morales ng University of the Philippines College of Law, may prosesong dapat pagdaanan ng anumang panata o awitin sa isang flag ceremony. Kung gagawing mandatory, ay baka kailangan ng batas. Kasi kailangan dumaan din sa isang proseso yung laman nung kakantahin. Patuloy namin kinukuha ang panig ng Malacanang. Sabi naman ng Civil Service Commission, huwag munang husgahan at walang masamang nakasaad sa awit at panata ng bagong Pilipinas. Kung tied up rin siya dun sa bagong Philippine Development Plan, then I don't see anything that is wrong with ensuring that everybody in government is aligned with the goals and principles being pushed for by the administration. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Dapat bang i-require ang pag-awit at pagbigkas ng bagong Pilipinas Hymn at Pledge tuwing flag ceremony? Pakinggan natin ang boses ng ating mga kapuso online tungkol dyan. Para sa ilan, why not? Lalo na kung makatutulong paan nila ito para mapakita ng mga Pilipino ang pagiging makabansa. Isa namang simbolo ng pagpupugay at respeto sa watawat at sa Pilipinas ang tingin dito ng isang netizen. Tila din naman pabor ang ilan natin kababayan at tinawag na nilang utos na pagsasayang lang ng oras at enerhiya ng mga tao. Git pa ng iba, mas maraming issue sa bansa ang dapat unahin ng gobyerno, gaya ng pagtaas ng presyo ng bilihin at pagsugpo sa korupsyon. Kaya para sa ilang netizen, irrelevant o walang katuturan ang hakbang na ito. Tanong naman ng iba, may nagbago nga ba sa Pilipinas para kantahin at bigkasin ng bagong Pilipinas? Mga kapuso, pwede mo ring iparinig ang boses mo sa social media accounts ng 24 oras. Ipinakita ng Miro Systems sa ilang COMELEC official ang planta nito sa South Korea kung saan binubuo ang mga makinang gagamitin sa eleksyon 2025. May ilan pang gustong ipabago ang COMELEC. Tinutukan niyan live mula South Korea ni Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Mel, dito nga sa South Korea, ginagawa ang mga makina na gagamitin natin sa election 2025. At kanina nga po ay binisita ng COMELEC ang planta ng Miro Systems. Mismong si COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang bumisita sa planta ng Miro Systems sa anyang South Korea para obserbahan kung paano ginagawa ang makinang gagamitin sa election 2025. Kasama rin sina Commissioner Amy Ferolino at Nelson Celis. Dito sa lugar na ito, unti-unting nabubuo yung mga makina na gagamitin natin sa election 2025. Sa August, inaasahan na magkakaroon ng 20,000 units na i-deliver sa Pilipinas. Magkakaroon pa ng buwan ng delivery yan hanggang makabuo ng 110,000 sa Disyembre at yan po yung mga makinang gagamitin natin sa election 2025.
Ipinakita rin sa mga opisyal ng COMELEC ang parts assembly line kung saan binubuo ang maliliit na bahagi ng ACM. Kapag buo na ang makina, dumadaan ito sa Automated Quality Assurance Test. Dito, panay-panay ang takbo ng mga ACM para masubok kung papalya ba ito. 1,000 balota raw ang kailangan dumaan sa bawat makina para makapasa ito sa test. Sadya ring mainit ang kwarto para masubok kung papalya ito sa mainit na klima ng Pilipinas. I'm just wondering if our ACM would stand the temperature and already operating in the climate of the Philippines. We have absolute full 100% confidence that the temperature will not be an issue. Ganun pa man, 6,000 ACM daw ang naka-standby sakaling may pumalya. Magkakaroon din daw ng 82 repair hubs nationwide. Ayon sa Miru, on schedule ang production ng mga makina, bagay na ikinatuwa ng COMELEC. I am impressed by the speed. Umaasa ako na kayang-kaya nilang mahabol. Pero si Garcia, may ilan pang pagbabago sa makina na hiniling sa Miru. Isa rito ang pag-aalis ng option kung saan tatanungin ng makina ang botante kung handa na siyang i-cast ang kanyang boto. Nais ni Garcia ang basahin na agad ng makina ang boto para hindi raw matagalan ang botante. Ayon kay Garcia, kailangan pa raw ipakita ng Miru na talaga mapagkakatiwalaan ang makina. It's not enough that we are going to demo or demonstrate the machines. What is important is we have to explain step by step the process on how we are to produce the results, we are to count the results, and even to transmit the results from the machine to our canvassing system. 미르 시스템제의 최종 목표는 코멜렉과 필리핀 국민이 만족하는 선거 시스템을 제공하는 것임을 다시 한번 약속드립니다. The ultimate goal of Mirror Systems is to provide an electric system that satisfies both COMELEC and the people of the Philippines. Thank you very much. Ang pag-transmit ng boto mula sa mga presinto, hindi trabaho ng Miru kundi ng joint venture ng I1 Resources Incorporated. Ayon sa Miru, magtutulungan sila ng I1. Mel, tiniyak naman ng Miru na kaya nila yung dagdag na adjustment na pinapagawa ng COMELEC at hindi raw maantala ang produksyon ng mga makina. Yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Seoul, South Korea. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Mahigit 200 magsasaka ang inaasahang makikinabang sa pinakamalaking solar-powered pump irrigation sa bansa. Pinasinayaan niya ng Pangulo sa Quirino, Isabela. Mahigit 300 ektaryang sakahan ang masusuplayan ng tubig gamit ang pump na pinatatakbo ng mahigit 1,000 solar panel. 65.77 million pesos ang inilaang pondo para sa proyekto. Sa Ilagan, Isabela naman, pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng tulong pinansyal para sa mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng El Nino sa Cagayan Valley. Proud to be Pinoy ang cast ng inaabangang family drama series na Pulang Araw. Ipinasilip din nila ang ilang behind the scenes tungkol sa kanilang mga gagampanang character. Makichika kay Nelson Canlas. Malaya na ang mga makabagong Pilipino. Pero kung babalikan natin ang mga namuhunan dito, isang mahalagang bitak ng ating kasaysayan ang himagsikan sa panahon ng Pulang Araw. Sa Independence Day plug ng inaabangang family drama series, mabibigyan tayo ng pasilip sa mga karakter na gagampanan ni Barbie Fortesa, Sanya Lopez, David Dicauco at Alden Richards. Makikita rin ang mahalagang papel na gagampanan ni Kapuso Drama King Dennis Trillo. Itinuturing ng mga Kapuso stars na isa sa mga pinakamahalagang papel na kanilang ginampanan ang role sa Pulang Araw. Ambag daw nila ito para sa bagong henerasyon. Napakalaking bagay nito sa akin dahil sabi ko nga parang isa ito sa teleserye na proud akong maikukwento sa mga anak ko pagdating ng araw. Kasi naging parte ako ng isang napaka-importanteng proyekto na tatagal ng ages. Nakatulong siya sa akin para mas ma-appreciate yung buhay natin bilang Pilipino. Nakaka-proud maging Pilipino.
Naging masusi ang cast at crew ng Pulang Araw sa paggawa ng Independence Day plug mula sa mga eksena na tampok si Alden, si Barbie, si Sanya, si David, at si Dennis. Because of this teleserye, makikita ng mga generations now, yung mga present na nandito, mga Pilipino, na ganon yung sacrifice na ginawa ng mga Pilipino noon. Hindi na pasisiil, hindi na palulupig, at kung para sa bayan, laban lang. Bibigyan natin ng larawan yung mga kwento ng ating mga lolo't lola sa atin. So sana tong project na to, at after this is shown in Philippine television, magkaroon sana to ng ripple effect when it comes to, magamit sa mga eskwelahan. Yung freedom na meron tayo ngayon is we owe it to the people who have experienced that very dark part of history. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.